Magandang hapon mga estudyante, ganon din ang mga guro, mga empleyado, administrador ng ating paaralan, Board of Trustees sa pangunguna ng ating Pangulo, Dr. Danilo Biayap. Naka-YouTube tayo. Masusundan nyo to sa YouTube. At yung mga nasa labas, the Valeriano and the Mali clan and other related families, our brothers and sisters in Christ, both here and abroad, of course, the members of my family, my wife, children, grandchildren, relatives, and friends, and of course, my daughter Grace in the US, with Edwin. They are following us in the YouTube. Kaya, hanggat nandiyan kayo, makinig lang. It is the Holy Spirit that works in your heart, no? Okay? Ang magiging paksa ng ating Bible study ngayon ay ang unang utos, the first commandment. Okay? Actually, noong nakarang taon, nagawa na namin ito eh. Ngayon, ulitin natin. Okay? So, let's start with the prayer. Nga pala ako si Evangelist Dr. Romeo Umali. Okay? Ginagawa natin ito tuwing Huwebes ng lunch break. Okay? Lunch break. Okay, let's pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. We thank you, our Heavenly Father, through Jesus Christ, your dear Son, that you have graciously kept us up to this day. And we pray that you would forgive us all our sins where we have done wrong, and graciously keep us till the end of this day. For into your hands we commend ourselves, our bodies and souls, and all things. Let your holy angels be with us, that the evil foe may have no power over us throughout this day and tonight. In Jesus' name we pray. Amen. Nabanggit ko na kanina ang paksa ng ating Bible study ngayon ay ang unang utos, the first commandment. Pero bago po tuloy natin yon, babasahin ko po ang Biblia sa Lucas kabanatang 12, simula sa 12 o 13 talata hanggang 34. Ito ay ang Tagalog version ng ating Biblia. Available itong ating Bible na to dito sa library, no? Kung gusto niyo sundan ito, habang po nandito kayo sa library, you can read the Tagalog version of our Bible. Okay? Babasahin ko na, makinig lang. Ang pinaka-title nito ay Maling Pag-iipon ng Kayamanan. Ulitin ko. Maling pag-iipon ng kayamanan. Sinabi kay Jesus ng isa sa mga naroon, Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na paghatiin namin ang aming mana. Okay? Sumagot si Jesus, sinong naglagay sa akin bilang hukom o takapaghati ng mana ninyo? At sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman,
sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Ulitin ko yun, ha? Mag-ingat kayo sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Pagkatapos sinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga. Isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukirin. Kaya sinabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking mga ani. Alam ko na, ipagigiba ko ang aking mga kamalig at magpapatayo ako ng mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon. Kaya't magpahinga ka na lamang, kumain, uminom, at magpakasaya. Ulitin ko yun. Kaya't magpahinga ka na. Kaya't magpahinga ka na lamang, kumain, uminom, at magpakasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabi ring ito'y babawian na ng buhay. Babawian ka na ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inidan mo para sa iyong sarili? Ganyan ang sasapitin ng sinumang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit duka naman sa paningin ng Diyos. Pananalig sa Diyos. Sinasabi pa ni Jesus sa kanyang mga alagad, kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong buhay, sa inyong kakainin, o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Sapagkat ang buhay ay higit pa kaysa sa pagkain, at ang katawan kaysa damit. Tingnan ninyo ang mga uwak. Hindi sila nagtatanim ni umaanin man. Wala rin silang imbakan o kamalig, ngunit pinapakain sila ng Diyos. Higit kayong mahalaga kaysa mga ibon. Sino sa inyo ang makakapagdagdag sa kanyang buhay ng kahit isang oras dahil sa pagkakabalisa? Kung hindi ninyo magawa ang ganong kaliit na bagay, bakit kayo nababalisa tungkol sa ibang mga bagay? Tingnan ninyo ang mga bulaklak sa parang, kung paano sila lumalago. Hindi sila nagtatrabaho ni humahabi man. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa kanyang karangyaan ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Tuloy natin. Kung dinadamitan ng Diyos ang mga damo at parang nabuhay ngayon at kinabukas ay ipanggagatong sa kalan, kayo pa kaya? Kay liit ng inyong pananampalataya, kaya't huwag kayong labis na mag-isip kung saan kayo kukuha ng kakanin at iinumin. Huwag na kayong mangamba. Ang mga bagay na ito ang pinagkakabalahan ng mga taong di nananalig sa Diyos. Alam ng inyong Ama na kailangan ninyo ang lahat ng iyan. Subalit
bigyang halaga ninyo ng higit sa lahat ang kaharian ng Diyos at ibibigay niya sa inyo ang mga bagay na ito. Ulitin ko yun, ha? Subalit, bigyang halaga ninyo ng higit sa lahat ang kaharian ng Diyos at ibibigay niya sa inyo ang mga bagay na ito. Ang kayamanang hindi mawawala. Huwag kayong matakot, munting kawan, sapat ikinalugod ng inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Ipagbili ninyo ang inyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Gumawa kayo ng mga sisidlang hindi maluluma o mag-ipon kayo sa langit ng kayamanang hindi mauubos. Do'y walang magnanakaw na pumapasok at insektong sumisira. Sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, ay naroon din ang inyong puso. Ulitin ko yun, ha? Sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, ay naroon din ang inyong puso. Yan po ang ating mga talata sa Biblia na aking binasa. At ngayon po ay itutuloy po natin ang ating pag-aaral dito po sa unang utos, the first commandment. You shall have no other gods. Okay, babasahin ko sa Tagalog, para lalo nating maintindihan. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Dapat tayong gumalang, matakot, umibig, at magtiwala sa Diyos. Una sa lahat ng bagay, itong pinakamahalagang utos, ang katuparan sa lahat ng kautusan ay nakasalalay mula sa paggalang at pag-ibig sa Diyos. Maliwanag ba yun? Ulitin ko, ang katuparan sa lahat ng kautusan ay nakasalalay mula sa paggalang at pag-ibig sa Diyos. Isa lamang ang Diyos, ang banal na Trinidad. Yun yung ating nadidinig kahit sa simbahan, di ba? The Holy Trinity, the Triune God. Bukod tangi sa Kanya ay wala nang iba pang Diyos. So yun lang ang Diyos. Okay? Subalit ang tao ay gumagawa ng iba pang mga Diyos para sa kanilang sarili. Ayun. Ang mga ito ay kanilang mga Diyos-Diyosan. Meron ba kayong mga Diyos-Diyosan? Mga estudyante, meron ba kayong mga Diyos-Diyosan? Huwag ang mga Diyos-Diyosan. Peke, ang mga Diyos-Diyosan. Ang tunay na Diyos ay nagbababala. Mag-ingat sa mahuwad. Ako lamang ang inyong sasambahin. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Maliwanag ba yun? Yung aking binasa? Yan ang nilalaman ng unang utos ng Diyos. Ngayon meron tayong mga ilang katanungan dito. Una, anong ibig sabihin ito? Itong first commandment na ito. We should fear, matakot, love, mahalin, and trust, magtiwala in God above all things. Maliwanag, Above all things. Okay?
We should fear, love, and trust in God above all things. All people everywhere are constantly looking for happiness. Kayo ba naghahanap ng kaligayahan? O ano yung mas kasiyahan nyo? Happiness. Siguro wala naman siguro taong ayaw niya, no? Happiness. Identity. Ayun. Security. Okay. And meaning in life. Ayun. Maliwanag ba sa inyo yan? Ano ang halaga ng buhay nyo? Maliwanag sa inyo? Ano ang halaga ng inyong buhay? Where do people today look to find these things? Okay. Anong ginagawa ng mga tao para makita nila ito? Ulitin ko, happiness, identity, security, and meaning in life. Anong ginagawa ng mga tao para makamit nila ito? Okay? Binasa ko kanina sa inyo ang Lucas kabanatang 12, simula sa 13 hanggang 34 na talata. Notice the foolishness of the rich man. Okay? Yung binasa ko kanina, di ba? Yung hangal na mayaman. Okay? And the reasons Jesus gives for putting our trust in God. Kaya dapat sa Diyos lang tayo magtiwala. Di ba? Yung rich man, sa binasa ko kanina, nagtitiwala siya sa kanyang ani, sa kanyang kayamanan. Tama? Pero sinasabi sa atin ng Diyos, foolishness yun. That is kahangalan. At ibibigay sa atin ni Jesus ang lahat ng ating pangangailangan. Just put our trust in God. Magtiwala lang tayo sa Diyos at ibibigay niya lahat ng ating pangangailangan. Naniniwala ba kayo doon? Naniniwala kayo doon? Ibibigay ng Diyos lahat ng ating pangangailangan. Okay ba? Ha? Kung may tumututol dyan, sabihin nyo lang, tumututol kayo. Kung hindi kayo naniniwala dito, sabihin nyo lang. Pwede kayo magsalita, Bible study ito eh. Okay? In what ways does God generously provide us with all that we need for our daily lives and for our eternal salvation? Naniniwala ba kayo doon? Meron tayong eternal salvation in God. Magtitiwala lang tayo sa Kanya. Mananampalataya lang tayo kay Jesus. Okay? As Christians, we look to the one true God for all that we need. Tama ba yun? This is the God who created and sustains us, who redeemed us by giving Himself to be crucified for us in the God-man, Jesus Christ. Alam natin yun, ano? Jesus Christ died on the cross. He was crucified to save us all from our sins, para mapatawad ang lahat ng ating mga kasalanan. Lahat. Lahat ng ating mga kasalanan ay pinatawad na ng ating Panginoong Hesus nang siya'y namatay doon sa krus. And He sanctifies us through the power of the Holy Spirit. Sa sinasanctify pa tayo, binabanal pa tayo through the Holy Spirit. There is no other God than the God that we have. Okay? Maliwanag ba? Meron ba kayong mga tanong? Meron kayong mga tanong?
Kung alauna na, pwede na, no? Okay lang? Thank you very much, ha? Of course, the Holy Spirit will make you understand what you have heard. Okay? Itutuloy po natin itong pag-aaral na ito sa mga darating pang Huwebes. Okay? So, let me give you the blessing of the Lord. The Lord bless you and keep you. The Lord makes His face shine on you and be gracious to you. The Lord look upon you with favor and give you peace. Okay, thank you very much for listening. I just hope that, of course, the Holy Spirit will be the one to give you understanding. Itutuloy po natin ito sa darating na Huwebes. At kung meron din po kayong time sa umaga, meron po tayong tuwing Martes ng umaga, meron po tayong devotion. At pwede niyo pong sundan ito sa YouTube. Ang account po ay Dr. Romeo Umali. Okay? Thank you.